Ibinunyag ng isang tumiwalag na miyembro ng hinihinalang kulto sa Surigao del Norte na Socorro Bayanihan Services sa ilalim ng religious organization na Iglesia Filipina Independiente ang mga kalupitang naranasan sa loob nito. Sa isang panayam ng DZRH kay Lovely Sabandal, miyembro ng bayanihan, simula nang siya'y ipinanganak, kaanib na siya ng nasabing samahan. Ngunit taong 2019 lamang sila nag-umpisang manirahan sa Sitio Kapihan ng Lumindol sa Surigao del Norte. Ayon daw kasi sa leader ng organisasyong si J. Ren Sequilario, kung tawagin ay Senyor Aguila, end of the world na kaya sila pinaakyat sa bundok. Si Sabandal kinumpirmang sa pilitang ipinapakasal ang mga batang miyembro ng samahan. Nabanggit ho ay may mga batang inabuso daw po dyan sa kapihan. Totoo po ba yon? Totoo po. Kasama po yung kapatid ko na babae. Ilan taon po yung kapatid ninyo? Maraming 13 po siya yung pinasal siya doon ni Senyor Aguila. Nandun po ako nung pinasal siya. Pinilit na ipakasal? Pinilit ipakasal? Opo. Iyak siya ng iyak. 1 month po hindi niya binigay sa lalaki yung pagkababae niya kasi ayaw po niya. Hindi niya matanggap. Pero sinabihan ng parents ko na ibigay mo na kasi yun ang utos. Pero maliban pa rito, bago anyang naturang forced marriage, inaabuso raw muna ng leader na si Senyor Aguila ang mga babaeng miyembro bago ipakasal sa iba. Pagdidetalye niya, yung babae, bago lang po bumaba sa kapihan, tapos sumali siya sa amin. Doon po niya isinalaysay yung nangyari sa kanya. Iyak po siya, iyak. Buong katawan niya is nagsisisyo na kasi parang natuma talaga siya. Iyak siya ng iyak. So, doon namin nalaman lahat ng mga detalye na nangyayari doon. Ilan mga kahindik-hindik na mga nangyayari na yung mga civilian dyan sa kapihan, hindi din nila alam. Katulad namin. Maging ang kanya raw kapatid, pinapagalitan dahil hindi nito ibinibigay ang kanyang pagkababae sa naturang leader. Pinapatawag lang po siya ni Senyor Aguila, pinapagalitan kasi hindi pa niya binibigay yung pagkababae niya. Yun lang po. Binigyan siya ng gamot. Sabi ng pang-paobra daw po, pang pataas ng libido para mabigay na niya. Pambihira. Pagbabahagi pa nito, wala rin anyang pakain dito kundi kanya-kanya lang sila ng diskarte para mapawi ang gutom. At pinagbabantaan din ang kanilang buhay oras na may magsalita sa kanila tungkol sa samahan. Kami, sinabihan kami ni Senyor Aguila na itong kausa natin is parang rebelde daw. Kapag may lalabas at magsasalita, patay. Ganun po. Matapos makatakas noong nakaraang taon sa Socorro Bayanihan Services, hustisya ang hiling ni Lovely para sa kanilang pamilya, maging sa lahat ng mga miyembrong nakaranas ng matinding pang-aabuso. Ano hong gusto nyong mangyari dito kay Senyor Aguila? Makulong po. Yun lang gusto namin mangyari sa kanya. Saka yung kasama ng mga leaders namin dun sa kapihan na nagpo-concentrate na yun po yung sa kanya na bambot. Gusto namin siyang makulong. Maraming minasak na buhay niya. Marami po talaga. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.